Pinalano mo po, Panginoon, na kami ay ligtas sa pagitan ng iyong pagpili rin sa iyong buktong nanak upang ang galit mo sa aming mga kasalanan na kami na hindi karapat-dapat ay ginawa mo katanggap-tanggap dahil sa iyong habag at awa sa pagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya Panginoon ay sa diwang iyon ay tunay na karapat-dapat ka namin sambahin, ibalik ang papuri. Habang kami nabubuhay ay makita namin ang buhay namin ay walang halaga kung wala ka sa amin. Kaya nais namin, Panginoon, sa umagang ito, habang kami narito sa daigdig na ito, makita po namin ang dapat namin gawin at kami magbigay ng patotoo na ang Diyos na nagpatawad sa amin, pumili sa amin, ay dakila at siyang karapat-dapat namin papurihan habang kami nabubuhay. Ito po, Panginoon, ang aming samo at dalangin. Pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Kunin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Ay, nakibukas kayo mga. Okay, magandang araw po sa... Ay, hindi yan. Yung isa, balik. Balik. Yan. Sige pa. Yung isa. Hindi yan. Yan. Dilim. Ayaw na kaya. Napatay. Tayo. Kumano. Nakakabitang gayon. Isa. Okay. So, sa umagang ito ay ating pong itutuloy ang ating paksa na may pamagat na Submission in the Workplace Part 4. Okay, at ito po nga ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 18 to 21. Okay. Mangyari po na tayo ay tumayo at ating pong basahin ito na sabay-sabay kasi po ito ay nire-record at para po ma-rinig din ang ating mga tagapakinig. Buksan natin sa verse 18, sabi po dito, mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamahali sa inyo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Maipagmamalaki ba ang nagtitiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawad sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawa dapat tularan. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayo maupo. Kagaya po ng ating tinatalakay, nag-upisa po tayo sa verse 11 to 12 na binabanggit po dyan na tayo ay mga alien. Okay? Ito po yung tatlong kategorya kung paano dapat makilala ang mga mananampalataya. At ito po ay napakahalaga tayo bilang mananampalataya. Sapagkat ang background po niyon ay sila yung mga Kristiyano noon ay pinupusik, pinapatay, pinahihirapan, nagkalat po sila sa iba't ibang lugar. Kaya sinabihan po sila ni Pedro na tayo ay alien o kaya ay nangingibang bayan o stranger lang po dito. Pansamantala lang po yung ating pamumuhay. Tayo po ay meron tinatawag na different level, meron tayong mas mataas na spiritual level kaysa sa pangkaraniwang tao. Okay?
meron po tayong mataas na uri ng klase ng pamumuhay sa ibang mga tao. Okay. Pangalawa po, makita natin na binabanggit dyan sa verse 13 to 17 ay tinalakay, bukod tayo ay alien o nangingibang bayan lang, temporary lang po tayo dito sa mundo na ito, pero habang po tayo nabubuhay, ang papa natin ay nandito sa lupa kung saan kayo inilagay ng Diyos, sa Pilipinas, sa Australia, sa Amerika, wherever, okay, sa buong mundo, dapat maging mabuti tayo mamamayan. Okay, we are good citizen. Okay, so hindi po pwede na hindi tayo mag-submit sa authority. Okay, sa barangay man yan, sa mayor, sa congressman, sa gobernador, senador, at pangulo ng bansa. Okay, so bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo mga dayuhan, kundi dapat tayo maging mabuting modelo. Okay, so lahat po tayo ay dapat sumunod sa Panginoon at ating po tinalakay, hindi po tayo sasali doon sa mga union, nagre-rebelde sa mga bansa o nag-strike, okay? Sapagkat hindi po maganda yon, sapagkat niwawalang bahala nito ang ating Kristyanismo. Masisiraan ang pangalan ng ating Panginoon. So hindi po tayo gagawa ng mga panlaban o yung tinatawag na carnal weapon to fight a spiritual battle. Okay? So, yun po ay hindi yun ang design ng Panginoon. Kaya dapat po tayong maging model citizen at hindi dapat nating baliwalain ang ating pagiging Kristiyano sa magitan ng hindi natin pagsunod sa batas ng ating lipunan. Okay? Hindi po natin dapat akusahan tayo ng mundo na hindi na nga po nabago yung ating spiritual level kasi nga hindi rin nabago yung ating carnal level dahil sa hindi tayo sumusunod sa batas ng tao. Okay? So, yun po ang dapat mangyari kapag kayo mananampalataya, na bago yung buhay mo, marunong pang sumunod sa mga batas. Okay? So, yun po ang napakahalaga. So, dito, i-describe po na ni Pedro na hindi lang po tayo alien, hindi lang po tayo citizen, kundi yung ating tinatalakay, tayo po ay dapat maging good servant o employee. Okay? So, yan po ang ating nabanggit. Okay? So, mula po sa government authority, national authority, state authority, sa police, ay makikita natin maging sa social order kung saan tayo ay nagtatrabaho doon sa labor environment. Meron pong pagsunod. Hindi mag-strike, mag-rebelde, hindi merong pagsunod. So, yan po ang design ng Diyos. Merong employee at merong employer. Okay? So, halos lahat sa atin siguro ay nakaranas ng trabaho, di ba? Ako nga, nung aking pinag-aaralan ko, sabi ko, nagtrabaho po rin ako, mahigit po ng, I think, 30 taon, ay ngayon ay retired na ako. Okay? So, marami po akong karanasan na nakita ko na talagang ang salita ng Diyos kapag sinusunod mo, nakaranas ka ng mga, ika nga ay dito sa ating pag-aaral, may mga kritiko. Okay? May mga maiinggit sa iyo sa pwesto mo. Okay? Maraming maninira. Pero ang the best, sabi dito, ay magkaroon ka ng good testimony o Christian testimony to silence yung mga critic. At kung sa biyaya ng Diyos ay mawin po sila. Okay? So, yan po yung ating tinalakay. Kaya, ang una sa makita natin na tungkol sa ating good testimony bilang employee, ay meron pong mandato sa atin o pinag-uutos sa atin bilang mga employee. Okay? Dapat be submissive to your master. Okay? So, kung tayo po ay nagtatrabaho sa iba, okay, kinakailangan mag-submit po tayo ng merong pagrespeto. Okay? Hindi lang po sa amo natin, kundi mayroon po tayong pagkatakot sa Diyos sapagkat inordain ng Diyos yung social order na yun. Okay? Merong employee, merong employer. Okay? So, yun po ang design ng Diyos. Okay? Na merong employer at nga meron pong employee. Okay? At gaya po ng ating tinalakay sa 1 Corinthians chapter 7 verse 20 to 24,
Kung ikaw ay tinawag, nabilang natin no, alipin ka, manatili kang alipin. Okay? So yun po ang sinasabi, mga alipin, sabi ko dyan, magpasakop kayo sa mga nagmemehari sa inyo, igalan nyo sila, hindi lamang ang mababait, kundi pati ang nalulupit. Madaling sumunod pag mabait amo mo, di ba? Pero masaklap kapag malulupit. Okay? So meron pang sinasabi ay yung sinusuntok ka, pinahihirapan ka. Okay? At ang konteksto nga po niyon sa panahon ng Roman government, ang alipin ay pag-aari ka nila. Okay? Wala kang karapatan. Hindi ka pwedeng mapila. Wala kang labor union na hindi ka nga lalapitan. Okay? So yun po ang makita natin tinuturo ni Pedro. Okay? Magpasakop. Hindi lang sa mga mababait, maging sa mga malulupit. Okay? Ang pangalawa na makita natin dito ay yung tinatawag na motibo, ba? Okay? Ano yung ating motive para tayo ay sumunod? Sapagkat ito ay, sabi, ito ay kapuri-puri. Okay? Sa verse 19, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sa English po ay sinasabi, for this finds favor. Okay? It is for the sake of conscience toward God, a person's bear up under sorrow when suffering unjustly. Okay? So ayon po sa ating pag-aaral, ito po ay simple na biyaya ng Panginoon. Okay? Sabi po dito, for the sake of conscience toward God. Okay? Sabihin, sa ating pagsunod sa Panginoon, okay, ay alam natin na kahit nagtitiis ka ng parusa dahil kahit wala ka namang ginagawang kasalanan, pero dahil sabi dito, for the sake of conscience toward God. Okay? Ayon sa ating pag-aaral last time, ang ibig ko sabihin nito ay conscious tayo na ang presensya ng Diyos ay naroon. So habang tayo ay nagtitiis ng parusa ng malulupit na amo, ay nasa isip natin na nandoon ang Diyos. Ang Diyos ay nakatingin sa atin. Alam niya ang tama. Kasi nga pa, yung iba ay talagang paparatangan ka ng kamalian, di ba? Gagawa ka ng kasinungalingan. Pero alam ng Diyos ang puso mo, motibo mo, siya ang nakakakita sa iyo. At alam mo na kasama mo ang Diyos. Yung po ang napakalaga. Okay? Kasi yung iba, sip-sip. Di ba? Pakitang tao lamang. Okay? Kaya yun yung mga naninira sa mga gumagawa ng kabutihan. Pero sabi sa Biblia, hindi tayo pakitang tao lamang. Kundi ginagawa natin yun para sa Panginoon. Okay? So, pangalawa, makita natin yung sabi niya, a person bear up under sorrow. Okay? Medyo may kahirapan. Okay? Na nararanas. Ibig sabihin ng sorrow, implies pain. Okay? So, ikaw ay nakakatanggap ng unjust, no? Hindi makatarungang paghihirap. Pero tinatanggapan natin yun ng may kakumbabaan. Sapagkat nagtitiwala tayo, meron tayong kumpiyansa ng Diyos ang may control ng lahat ng bagay yon. Kaya tinatanggap natin yun. At kapag ganoon po ang ating ginagawa, okay, ito ay kapuri-puri sa Panginoon. Okay? Kasi nakikita niya ang lahat. Okay? So, sabi nga po ito sa verse 20, may pagmamalaki mo ba kung ikaw ay nagtitis dahil may ginawa kang mali? Siyempre, hindi. Tama. Pero kapag ikaw ay nagtitis dahil sa paggawa mo ng kabutihan, magpapalain ka ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Maraming mga karanasan sa buhay ko na talagang tinaratangan ka dahil sa inggit, sisiraan ka, habol lang yung position mo. Okay? Kaya ginawa ko, inyo na yung position. Hindi ako after sa position. Pero ngayon lang po natutuwa ako sa Panginoon. Sabi ko, ako yung pinagpapala. Sila nawala na sa mundo na ito. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Pero nung time na ikaw ay inaakusahan, lalo na wala kang relatives dito, nung araw ako, wala namang magulang ko. Kapatid ko, ako na nag-iisa. Awang-awa ko sa sarili ko. Hinahapin ko, tutulungan. Okay? Pero alam mo na kasama mong
alam ng Panginoon ang puso. Kasi nyo, kung ayaw nyo, yun ang aking ugali. Kung ayaw nyo, pupunta ako doon sa mga taong magtitiwala sa akin. Sa akin na iwan nyo. Okay? Kaya ako naman, ang ginagawa ko po, kung ano yung ginawa ng tao sa akin, hindi ko gagawin. Kaya sabi ko, kung ako nangangamuhan, pag ako naging amo, ay, mapalad kayo kasi yung mga hindi ginawa at masakit, ayaw kong mangyari na ginawa sa akin, hindi ko gagawin. Kaya, pinagpapala ka ng yun po ang sinasabi ng Panginoon. Okay? So, yung pong binabanggit ni Pedro rito, na kapag gumawa ka ng tama at nagpakita ka ng magandang testimonya ng kapangyarihan ng salvation sa buhay mo, hindi mawawala yung kapayapaan at pananampalataya mo sa Diyos no matter what happen na naman yan. Yung iba nagtatampo. Nagagalit sa Diyos, hindi na magpapakita, hindi na maglilingkod sa Panginoon. Ano hinahayaan ng Diyos later on? Part yan pagkatawag natin sa mamaya di-discuss natin yan. Pero yun po ang napakahalaga. Inaalaw ng Diyos na i-test kayo, na nagtitiis tayo sapagkat iyon ay kapuri-puri sa Diyos. Okay? So, dito po makita natin na hindi po tayo magbabago, hindi po tayo matitinag yung ating pananampalataya sa Panginoon at makikita po yung katapangan natin ay dakila, anuman ang mangyari sa ibang ating environment sapagkat tayo ay magkapayapaan sa Diyos. Sapagkat tayo ay ganap na nagtitiwala sa Kanya, kaya binibigyan niya po tayo ng quiet spirit. Meron po tayong patient heart, loyal, dutiful, talagang faithful, diligent, willing, anxious, masipag to be the best employee you can be. So yun po ang attitude natin. Imbis na magrebelde po tayo, maghimagsik tayo, mag-sit down strike tayo, sabutahin natin yung kanya, ay lalo tayong nagpapatuloy. Sapagkat it finds reward. Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos, nakikita ng Diyos ang ating puso, nakikita ng Diyos ang ating motibo, yung mga iba nahihigit lang sa atin. Kahit merong pain, siya sabi siya, merong pain talaga. Hindi man physical, yung sama ng loob, naroon yan. Pero it finds favor. Again, it is the grace of God. Yung ibig sabihin, yung pabor ng Diyos sapagkat hindi natin kakayanin sa ating sarili lang. Okay? So, the reason sa ating motibo for endurance, what is the motive? For us, it is please God to see us accept the earthly difficulties with complete faith in Him. Okay? So, yun po ang motive, ika nga ay dahilan, reason kung bakit nagtitiis tayo sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos sapagkat umaasa tayo sa Kanya. Kasi minsan pag komportable ka na di ba? Hindi ka na umaasa sa Diyos. Parang kaya mo na. So, hahayaan ka ng Diyos na dumaan ka sa mga earthly difficulties para yung faith mo, di ba? Sabi sa Bible, ang faith ay katulad ng dito, dumadaan sa apoy, di ba? Hinahayaan ng Diyos. Ang purpose yun para sa sarili mo. Ano naman yung Diyos kung sino sa Kanya? Okay? Kagaya kay Abraham, di ba? Minsan, hihingi tayo sa Diyos, magkaroon ka anak, magkaroon ka trabaho, nalimutan mo na ang Diyos. Parang si Abraham, di ba? Binigyan ng anak, tinesting ng Diyos. Sino ba mahal mo? Anak mo o ako? Di ba? Minsan gano'n? Pero mga tao, nangangako, magbi-business, di ba? Ganito gagawin. Pero kapag naroon na, nalimutan na ang Diyos. Kaya ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka ng testing. Tingnan po kung saan ka aasa. Sa sarili mo o sa Diyos. Okay? So I hope na makita natin dito. Yun ang gusto ng Panginoon. That is a testimony beyond all testimony. You want to have a testimony at work. So importante po yan na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay natin, ng mga earthly difficulties, ay magtitiwala tayo sa Panginoon. So, kagaya po ng aking nagkwento sa inyo, nung ako ay nasa pier, inaakusahan ka na nagnakaw ng mga used oil. Sabi ko,
ko, ang tingin ko doon ay tinatawag ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. So, sinulat ko yung sa resignation. Pinagtawanan ako ng natawa yung assistant, manager ng personnel. Hindi totoo yan. Yung tinatawag ka, natatawa siya sa reason ko na mag-decision ako na maglingkod sa Panginoon. Totoo po naman, since 1994 ay talagang tinotoo ko po yun. At hanggang ngayon. Okay? So, yun po makita natin na isang patutuyo. Sabi ng Panginoon, mapahalat ka. Okay? Ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Hindi kayo paparatangan ka magnanakaw. Hindi mo na may useful. Napakamura yun. Ay 120 million ang hawak namin. Ang boss ko nga ay pag siya nag-leave ng isang linggo, pinipirmahan ko lahat ng warehouse report, receiving report. Pag ako nag-absent ng 2 araw, hindi siya pumipirma. Imagine niyo, inaantay ako pumasok bago siya pumirma. Ganoon pong katiwala yung boss ko. Kaya po nung ako'y nag-resign, after a week, nag-resign na rin siya. Ino-opera po siya ng higher position. Pero hindi niya tinanggap bilang pagsimpagyan dahil sa ginawa sa akin na pumalit dahil nga sa inggit gumagawa ng sila. Kaya makikita nyo, mapahalat kayo. At pagkakatiwalaan tayo, alam ng Diyos ang nasa puso natin. Kaya magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa lahat. Kaya hindi na ginawa ng mga tao sa mga propeta nasa inyo. Yung iba, anong payo sa akin? Idemanda mo, labanan mo, sit down, 2 years to 3 years. Hindi ko kaya yun. Uupo ko, papasok ako, mang-aasar ako, yun ang turo sa akin. Okay? So, hindi ko po ginawa yun. At ang pinili ko ay maglingkod sa Panginoon. Okay? So, yung iba, hindi na ako nakakuha ng separation pay kasi kinakasuhan ka naman, hindi naman totoo. At immediately, kinabukasan agad. Okay? So, tandaan po natin, bagamat hindi ako nakakuha ng separation pay, pero ang tinitingnan ko po ay yung tinatawag na heavenly views. Okay? Yung pagkatawag ng Panginoon, hindi yung kung ano yung makukuha mo sa kasalukuyan. Okay? So, tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, great is your reward in heaven. Okay? So, hindi ko pa man, ngayon pa lang ay nakakamdaman ko na po yun, yung mga pagpapala po ng Panginoon. Sa ngayon nga ay, sa inyo, retired na ako, pero ang daming tawag sa akin, trabaho, nagtitiwala. Sa tennis court, sunod-sunod yung mga kalaro ko na nagtitiwala. Okay? So, yun po na nakakatuwa. Okay? So, dapat na pamumuhay natin, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4, niya, hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halusuban. Kami pinapahirapan at walang matirhan. Anong ginagawa ni Pablo? Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng aming kinabubuhay. So, pinagkakaitat sila ng iba dahil sa inggit. Pero ang ginagawa niya, nagbabanat sila ng buto, hindi siya hingi ng hingi. Yung iba, hingi ng hingi para sa kabubuhay. Tapos anong ginagawa niya sa mga lumalait sa kanya? Idinadalangin namin ang lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis din namin yun. At anong ginagawa niya? Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon kami parang maruming basahan at pinakahamang sa lahat ng tao sa mundo. So hindi hinahanap ni Pablo ang kanyang karapatan. Nag-iimagsik siya, lumalaban. Kita nyo, nagtili siya at nagsisikap. Hindi yung panihingi. Nakakalungkot maraming pastor, hingi ng hingi, nagpaparinig sa mga miyembro. Meron nalulungkot ako, may mga pastor yun. Sunod-sunura sa mga mayayaman. Kaya yung likod, ayaw ko na nung didiktahan ako ng mayayaman, hindi naman ayaw sa salita ng Diyos. No. At tulad ni Pablo, nagpapahirap sila, nagbabanat ng buto para kumita at kabubuhay para sa kanya. Okay, so yun po ang makikita natin. At anong dahilan kung bakit saying, when you are saved, okay, you were saved for this purpose, sabi sa verse 21. Okay, sabi po sa verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Yan po ang dahilan. Kasama sa pagkatawag natin ay tayo ay maghirap. Okay? What purpose?
It is to be patient, endure suffering you do not deserve. Okay? So yan po ang makikita natin na dahilan at ang purpose kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, magtiis tayo sa mga paghihirap na hindi naman natin deserve. Bakit? Kasi nung tayo ay naging Kristiyano, naging tayong kaaway ng mundo nito. So you will, as you live out your Christian life, ay makikita natin be unjustly and unfairly attacked. So yun pong dahilan. Kaya sabi ko, kaya pala ganoon. Sa trabaho, sa prayer, and sad to say, even sa loob ng church, na dati ko pinagaling, may naiinggit at sinisiraan. Okay? Pag ikaw ay namumuhay ng maayos at matuwid, ang mundo, ang kaaway si Satanas ay ginagamit para atakihin ka. Kita niyo po ba yan? So I hope na hindi tayo magtaka. Okay, ngayon dadako tayo ngayon sa ating pangatlo at pinaka-final na yung una, mandate, the motive. Ngayon ay yung pangatlo, the model. Who is the model? Okay, sabi sa verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. So maliwanag po mga kapatid, na kapag kayo ay mananampalataya, bahagi ng pagkatawag sa inyo ay ang pagtitiis. So, mali po yung mga pangandakan ng mga prosperity teacher. Yayaman ka, titinhawa ka, wala ka ng problema, kabulaan po yun. Maliwanag? Maliwanag po dito sinasabi, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Bahagi yung part yun. Kasi si Kristo ay nagtiis din, di ba? At binigyan tayo ng ng halimbawang dapat tularan. Tingnan nyo. At sinabi sa verse 21 hanggang 23, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Sabi niya, nang siya'y ininsulto, gumanti ba siya? Hindi. Nang siya'y pahirapan, nagbanta pa, hoy, babalik yun. O yun, tandaan niya. Di ba tayo yan? O, sige, sige, babawi rin ako sa'yo. Di ba? Pero siya pa naman. Sabi nga, mayroon siyang isang legion of angels kaya yan. Pero never niyang ginawa yun. Okay? Sa halip, ano ginawa niya? Ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na kamakatarungan kung umano. Okay? So yan na makikita natin mga pag-aralan natin yung halimbawa, yung binanggit ni Pedro. At alam natin na si Pedro ay saksi nung pinahihirapan si Jesus. Tama? Di ba siya yung sumunod sa 12, -1, 11. Isang inaano natin si Pedro, sasabihin natin, duwag. Itinutwa si Jesus, tama. Pero nakita niya kasi kung paano pahirapan si Jesus. Naduwag talaga siya. Nakita niya. Pero tandaan natin, sa 11 siya naman matapang. Hindi niyo ba nakikita yun? Nakikita niyo yung kaduwagan niya, pero siya lamang ang sumunod kay Jesus. Okay, anyway, tingnan natin kung ano yung mga pinanggit dito. Makita natin, alam natin si Pedro ay nagdababasa siya ng Old Testament, okay? At makikita natin na sinasabi sa Isaiah 53 verse 9, sabi niya, siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. So maliwanag po dyan na talaga sa Biblia, sa Old Testament pa lamang, ay binanggit yung mangyayari kay Jesus Christ na siya ay inilibing kasama ng masasama at mayayaman, pero siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. He is a perfect man. Okay? And also, ano pa sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 19? Kung hindi sa magitan ng halagang dugo ni Kristo, siya ang kordero, walang batik at kapintasan. Okay? So, pag sinabi kong walang batik o kapintasan, perfect. Tama?
At yan po ang kailangan. Yan ang requirement ng Diyos para tayo ay, di ba sa Old Testament, merong nire-require na maghahandog, meron kang tupang ihahandog, at ang katangian ng tupa o kordero ay ano, walang spot. Okay? Walang, kumbaga puti, walang itim. Okay? Walang batik o walang kapintasan. Hindi pilay, hindi bulag, hindi bingi, hindi putulang paa. Hindi perfect. Yan po ang katangian ni Jesus Christ. Okay? So, ano sabi po? Ano nangyari? What did Jesus do? Siya po ay ano? Inalipusta. Okay? Pinagtawanan po siya. Siya po ay pinersecute, pinarusahan, pinahirapan. Okay? He was slandered, pinaratangan ng masasama. Okay? Na hindi katotohanan. Usong-usong ngayon yan eh. Di ba? Yung paratangan ka, lalo na kapag hindi sa iyo. Right? At siya'y naghirap. Tama? Nilagyan nga siya ng koronang tinig. Di ba? Pero anong ginawa niya? Sa kabila ng pag-aalipusta, paghihirap sa kanya, gumanti ba siya? Tayo. Bilang makasalanan, di ba? Tama. Nag-iisip ka eh. Yun ang kaibahan ni Jesus. Diba? Nasa isip mo pa lang eh. Dadanti ka eh. May araw din kayo. Magkakaroon tayo. Diba? Natural natin yung tama ko ba? Kaya yun ang kaibahan ng ating Panginoon Jesus. Hindi siya gumanti. Not at all. At nung siya hinahatulan, nagtaas ba siya ng boses? He answered not a word at his trial. In meekness and humility, pinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos. Tingnan natin yan, yung mga talata na yan. Ni-research ko po yung mga cross-reference kung saan natin makikita yan, yung mga talatang yan. Sabi po Diyos sa Peter chapter 3 verse 9, ano yung sabi niya, huwag niyong gantihan ang masama, ang gumagawa sa inyo ng masama. Di ba? Naalala niyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus nung siya'y nakapako na sa kusa niya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kailang ginagawa. Okay? Sa paningin ni Jesus, sa paningin ni Pedro, anong ginawa nila? Masama. Ano sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid? You meant it for evil. Masama talaga yun. Tama? Pero hindi nila alam. Naalala din natin na sa ating pag-aaral, may mga ibang ang the best na persecutor sa mga Kristyano ay mga false religion. Kami ang makikita natin kung sino yung mga umaakusa kay Jesus. Nang gumagawa ng masama. Sabi niya, huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sali pa pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala. So, yan po mga kapatid ang nasa isip po natin dapat. Okay? Kapag may gumagawa sa atin ng kasamaan, nagbibintang sa atin ng masama, ikaw at ang Diyos nakakaalam. Tama po ba? Okay, huwag mong ganyan. Kung meron silang ginagawa masama, huwag mong gayahin. Kasi once na gumanti ka, parang sabi kayo, wala na kayong pagkakaiba. Tama po ba? Kaya, daigin mo ng kabutihan ang kasamaan. So, yun po ang dapat gawin natin. Tingnan natin ang istorya. At nangyari na makita natin yung nangyari mismo kay Jesus Christ. Ano sabi dito? Dinala si Jesus sa mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiaphas. Sino si Caiaphas? Sa yung pinakapunong pari, yung religious high priest. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan, the Sadducees and the Pharisees. At ano pa? Mga pinuno ng bayan. So, religious leader and civic leader o society. Dalawa, authority, di ba? Religion and also sa society. Okay?
Anong ginawa? Sumunod. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sumunod si Pedro. Ay, inibigtasan natin si Pedro na duwag. Pero siya lang ang sumunod. Okay. Muli, hindi gaano lumapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niya makita kung ano ang nangyayari. Obserbahan niya. Okay, ito yung nakita niya. Samantala ang mga punong pari at ang mga Sanhedrin ay naghahanap ng saksi. Siyempre, pag kinakausap, mayroong witness na kailangan may laban kay Jesus upang ito yung maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan, kita nyo sa kanya, wala silang makita o matagpo ang makakapagpatotoo si Jesus ay dapat. Wala talaga. Gumagawa sila ng mga fake na report, news. Gumagawa sila. Pero wala. Sa wakas, mayroong 2 round na humarap. Ano naman yung sinabi ng nag-witness? Sabi ng tao nito, na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itayo sa loob ng 3 araw. Totoo ba yun? Totoo. Kaya lang hindi na naiintindihan ang spiritual na meaning nyo. Kasi yung temple nga naman, tagal nilang ginawa yun di ba? Tapos gigibain lang, bira naman si Jesus. Hindi niya alam na yung temple niya, yung kanya katawan at 3 araw, ay bubuhayin niya. So, literal yun ginawa niya. Pero totoong sinabi ng Panginoon yun. Hindi nila alam na yun yung gagawin sa kanya. So, hindi siya nagsinungaling. Tama? Pero sa kanila, marumi isip nila, masama yun. Kaya mahirap kung magpaliwanag kung masama talaga isip na tayo. Ay, tama paliwanag ba? Tama mo ba? Diba? O, tingnan natin ano yung sumunod sabi. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isang sagot sa paratang ito laban sa iyo? Depensa mo sarili mo. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Hindi tumimik si Jesus. Kahit anong sabihin ko naman sa iyo, kung parang may isip ko, wala kayong magkatawa. Kaya mabuti na tumahimik ka. Kaya sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, inutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ay, inutusan pa si Jesus, no? Kaya anong sagot ni Jesus? Kayo na nga ang nagsabi. Ay, kayo nagsabi. At sinabi pa rin sa kanila, hindi magtatagal at makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating nasa alap. Mga katotohanan ito sinasabi ni Jesus, di ba? Kaya ngayon natanggapin Okay? At ano sabi na? Ano naging reaksyon nila? Karinig nito, pinunit ng pinakapunong pare ang kanyang dapit. Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Kita niyo. Talagang hindi nila kilala si Jesus. Diba? Na talagang siya ay anak ng Diyos, na nagkatang tao, kaya siya naparito para iligtas tayo. Never, even this religious leader na nag-aaral ng Biblia, unless na talagang illuminations from the Holy Spirit, may intindihan. Tama? Kaya mapalad yung mga kinahabagan ng Diyos. Kaya makita natin dito sa chapter 27, ano yung akusa sa kanya. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at mga pingulo ng bayan, hindi siya umibig. At verse 30, sabi niya, kaya sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo? Ngunit hindi pa rin siya umibig. Kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Pagbirat ng taong ito. Ang dami-dami akusa sa kanya. Hindi niya idinipensa kanya sarili. Okay? Kita niya? Tayo kasi di ba paratang sa atin, maghihimagsik tayo. I demand my right. I demand for my attorney. Diba? Di ba ganun? Pero never. Sapagkat itinakda ng Diyos sa kanya na siya maghihirap at ipapaksa. Kaya susunod lang siya sa Ama. So kaya tayo ganun din siya. Sabi, ito yung example na ipinakita ng Panginoon. Kung meron kayo nararanasan na hirap dahil sa inyong employer, sa inyong mga amo, at inahanap niyo yung karapatan ninyo, si Jesus, may malaking karapatan siya. Pero never siya pinagtanggol ng kanisan. Kasi alam niya na ito yung kalooban ng Panginoon na kinakailangan siyang maghirap at kinakailangan siyang ipako sa Diyos. Okay? Ituloy natin yung sa
version naman ni Luke. Sabi niya, nang marinig ito ni Pilato, okay, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. Nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes. Nagkataon namang nasa Jerusalem ng araw na yun. So, makikita natin, si Pilato, yung gobernador, aba, taga-Galilea pala eh. Di sakop ka ni Haring Herodes, pasa-pasa sila eh, no? Ang hirap pasa ibang padung, nung pumunta. Eh, nung nalaman ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus, sabi niya, sa verse 8, tuwang-tuwa si Herodes. Bakit siya tuwang-tuwa? Kasi nung makita niya si Jesus, sabi niya, matagal na, ibig kitang makita eh. Sapagkat marami siyang nabalitaan tungkol dito. At anong expectation niya, anong motibo niya? Kasi sabi niya, umaasa si Herodes, naggagawa si Jesus na ilang himala. At nais siyang makita yun. Matsihan lang siya. Parang makakita ng magician. Di ba? Hindi para sumampalataya. Hindi, ano ko narinig sa iyo eh. Yung tubig, ginawa mo nga alak eh. Very impressive yun. Di ba? Yung bulan, nakakita. Parang gusto niya si Jesus ay isang magician. Maraming tao ba gusto himala? Nakakita niyo? Hindi dahil sa gusto sumampalataya. Okay? Ano pang ginawa niya? Siyempre, nagtanong siya. Marami siyang itinanong kay Jesus. Ano sagot ni Jesus? Hindi siya sumagot kahit na minsan. Kasi alam na ang motibo ni Herodes. Gusto lang matuwa. Okay? Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Okay? Samantala, sabi niya, ano naman sa kabilang side? Yung mga taga-susul, samantala ang mga punong pare, yung religious leader to at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil na, kakaparatan kay Jesus. Walang tigil. Diba? Dahil dito, siya'y hinama at tiniyak ni Herodes at ang mga kawal pinaglaruan siya. Diba? Isa sa ating piniringan siya, sinuntok siya. Tapos sabi, hula mo kung sino sumuntok sa'yo. Imagine mo yung mga loko ka na doon. Pinagkatuwan siya. Okay? At ano pa, dinamitan pa siya ng mamahaling damit at binalik siya kay Pilato. Diba? Sige ng mamahaling damit kasi nga, ikaw pala hari ito, corona mo, tinik. Imagine ninyo mga kapatid, ang mga paghihirap at kaalipusta. Pero, tumantiba siya. Ano sabi? Ipinagkatiwala niya sa Diyos. Tingnan natin yung term na entrusting himself. Ano po ba ibig sabihin ito? To entrust was to hand over to someone to keep. Ipinagkakatiwala mo para siya mamalagas. Tingnan natin kung ano yung nangyari. Pinagpapasapasahan si Jesus, diba? Tayo may isang ganun eh. Galing ka dyan. Ito sa korte. Diyan ka sa korte. Pag si Duterte, nilagay sa ICC. Wala sa korte ng Pilipinas. Imagine niya. Okay? Pero tingnan natin kung ano nangyari kay Christ. Christ was delivered to kay Pilato. Okay? Sabi at sumagot si Jesus, magagawa mo lamang yan sapagkat hindi nagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan niya. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan. Sino yung mga nagdala kay Pilato, yung gobernador? Ayun, mga punong pare, di ba? Mga membro ng Sinedrin at mga pinuno ng bayan, di ba? Dinala kay Pilato, pininta kay Herodes, ibinalik kay Pilato, hugas kamay, hanggang sa binigay kanino? Pilate handed them over. Ibinigay sa tao. Ay, tingnan niya. Sa verse 11, sabi niya, kaya ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya maibako sa krus. Diba? Walang makita rin si Pilato na sa akusa sa kanya, walang makita. Paano yung mga fake na report? Akusasyon. Diba?
may kaugalian siya. Kapag pista, ano yun, ay meron pa palayain. Diba? Prisoner. Namili sila, si Barabas o si Jesus. Ang pinalaya ay no, sino? Si Barabas at si Jesus ay ano, ang ipinako sa krus. Okay? So makita natin yan na pasa-pasa. Inetra sa'yo, baka mabigat ka nakatarungan. Wala, hindi sila mabigat nakatarungan. Diba? Tama? Pero ano yung ba na napakaganda sa Panginoon? Christ handed over Himself. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili mismo sa Diyos Ama. Nag-suffer siya ng mga suffering in surprising silence. Tahimik siya sa kabila ng kumpasasyong pag-aaligusta sa kanya. Kasi bakit? Meron siyang perfect confidence. Okay? Panatag siya, nagtitiwala sa makapangyarihan at matuwid na kanyang Ama. God is sovereign ang kanyang Ama at siya ay righteous. Kasi kung hindi niya gagawin ang mamatay sa krus, hindi niya mababayaran ang kasalanan ng kanyang mga kasalanan. Kaya tinis niya yung mga kapatid. Okay? So ano yung sinasabi sa Isaiah 53 verse 7? Siya ay binugbog, pinahirapan, hindi siya kumibo kahit isang salita, tulad ng isang tupang nakatangtang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na tupikan. So mga kapatid, yan po ang makita natin na pinakitang halimbawa ng Diyos sa atin. Okay? Kaya tayo, sabi bilang mga mananampalataya, ay dapat din mag-peace tayo. Okay? Ano yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 3 to 4, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam niyo ang pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos sa atin. It is the will of God. Pag tinawag tayo ng Diyos, bahagi na uusigin tayo. Kasi, bakit? Hindi na tayo nandoon sa kampo ni Satanas. Tama? Kung dati noon, friend mo si Satan, di ba? Vibes kayo. Wala pag-uusig yan. Happy together kayo, nag-enjoy kayo. Tama? Inilipat ka na ng Diyos dito sa kaharian niya. So, kalabang ka na, galit na ngayon siya. Kaya magpasalamat ka. Sabi nga kapag ka inuusig, matuwa ka. Bakit? Kasi, hindi mo na friend si Satanas. Di ba? Dati vibes kayo di Satanas So, yan po yung katwiran dyan. Okay? Na hindi dapat tayong maghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam niyo ang pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpapauna na namin sa inyo noon, nariyan pa rin kami na tayo uusigin at ganyan nga ang nangyari tulad ng alam niyo. Okay. So, may warning na talaga sa inyo. Okay. So, ito yung mga totoong mga ngaral. Hindi sila nangangaral ng prosperity teaching. Pag ikaw nasa Panginoon na, wala nang problema, wala nang pag-uusig. Ano ay kasiyahan, balik ko yun. Meron. Una, magulang mo. Kung hindi pa mananampalataya, asawa mo, di ba? Uusigin ka niyan Mga barkada mo, uusigin ka niyan. Ba't di ka na inom? Ba't di ka na nag-ibig katulad namin? Di ba? Papalag ka. Okay? Kaya huwag kang humina ng loob. Bagkus, pag nalaman mo yun, thank you Lord, nasa panig mo na nga kami. Nakikita mo sa sarili mo ngayon na ikaw yung mga pinili, isa sa mga pinili ng Panginoon. At sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ganyan din naman ang lahat ng nanganais na mamuhay ng matuwid. Ikaw ay namumuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus. Ay daranas ka ng mga pag-uusig. Kaya kapag ikaw ay matuwid sa trabaho mo, uusigin ka. Okay? Naalala ko yung naikwento sa inyo sa Aztec, kasi po sa Aztec ay yung Technical Vocational School po yun ng AMG. Talagang habang sila tinuturuan ng mga technical skill, tinuturuan sila ng salita ng Diyos. Okay? So, kapag nasa workplace na sila, talagang masisipag.
At ang kwento po ni Richard, yung pinaka-principal o director ng Aztec, ay karamihan daw ng mga bata nila pag nagtatrabaho ng pinagsasabihan ng mga nauna. Huwag ka naman magpaksipag. Kawawa naman kami. Medyo hinay-hinay ka lang sa trabaho. Di ba? Mga loko talaga mga ano eh. No? Tayong mga Pilipino, pag tayo nagtatrabaho, siyempre lalo na kapag Kristiyano, ako masipag ka. Diba? Pipigilan ka ng iba. Huwag ka naman magsipag, baka naman ma-promote ka niyan. Diba? Kami ay masiraan. Ako po, yung attitude ko, pagkaya nung Martes at Merkules, wala akong pasama, at gusto ko ng elektrika. Akala ko, konti lang. Wala. 4x4 meters po yung office. Lagyan ko ng ilaw at saka 4 na 5 na outlet. Tapos papahabahan ng wire na 12.5 meters. Wala akong kasama. Hirap po mag-akyat pa na. Okay. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, papalagay ako ng wire sa flexible hose. Kailangan na may hahawak sa dulo, diba? Habol. Tulog, nagsisiesta mo sila, ako hindi ako nagsisiesta. Kasi pag nagsisiesta, baka alas 4 na ako nagising. Nabahay ko kasi pag natulog ako, alas 4 ako nagising. Baka uwian na, no? Kaya hindi ako nagsisiesta. Sa madali salita, sabi ko, Lord, ano ba ito? Mga nakausap ko para lahat lang. Tinali ko po, at sa isang gripo, 12 meter, nakaban. Tapos nilagyan ko ng ano. Sa madali salita na ilagay ko. Pag-gising na, basta, tuwa mo na. Kinakabit ko na kayo. So, nakakatuwa lang ko na yung attitude mo. Ako niyo po ba? Buti na lang, hindi naman lang ako inuusik kasi tinuturuan ko sila. Mga misa, wala silang gamit. Ang pinampuputil na sa wire, ginagamit sa yero. Mali yan ako, mga kuryente ka, live yan eh. Ito, may insulation. Kuryente na nga raw siya eh. Kasi nga mali yung gamit. So, hindi ka naman inuusik, pero sa iba yun, halimbawa, iisa ang boss nyo, iisa kumpanya nyo, usikin ka, di ba? Samantala ako, iba akong contractor ako eh. Sila, arawan sila, ako naman iba contractor ako eh. Akin yung ba yung punto, okay? Kaya, tandaan po natin, kapag merong nagdadali po na pupot sa amin, sabi ng mga mananampalataya tayo, ano sabi ng Panginoon Jesus? Kung napupukot sa inyo ang salibutan, okay? Alalahanin nyo ito, tandaan nyo, mga kapatid. Ako muna ang kinapuputan nila. So, kasi minsan, nakasentro tayo sa sarili natin. Madi-discourage tayo. Tama? Pero tandaan natin, dahil tayo'y mananampalataya, dahil tayo'y Kristiyano, kung meron mang natanggit o malipusta, hinamak tayo dahil tayo Kristiyano at yung pamamaraan ng ating trabaho, tandaan natin, kung sabi na po yun, alalahanin niyo, ako muna. Okay? Kinabutan nila bago kayo. At ang sabi niya, kung kayo tagasalibutan, kung pare-pareho kayong hindi pananampalataya, mamahalin niya kayo, okay sa kanya, vibes kayo. Pero sapagkat kayo kabilang sa kanila, kung kayo magkakasal pareho, mamahalin kayo, vibes kayo. Pero sabi ng Panginoon, hindi kayo tagasalibutan. Ito ang dahilan kung bakit sila yung napopot sa inyo. Dahil pinili ko kayo, you're special. Ano niya? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit merong ganoong naiinis nyo. Kasi namumuhay kayong matuwid. Sinusunod nyo ang Panginoon. Gusto nyo magkaroon ng mabuting testimony. Hindi para magpa-impress, hindi para sumipsip sa musgo. Gusto mo ma-promote, no? Sinusunod mo ang Panginoon. Pero merong maiinggit at gagawa ng issues. Tama? At yan po ay naranasan ko. Pagmat hindi ko na ako yung katarungan, yung mga promotion, kahit umalis pa ako, umalis ang pinabayaan ko nga sa kanila yun. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ngayon, natutuwa ako. Kaya itong mga mensahe ko na sa inyo doon, naranasan ko po ito. At ngayon po ay naranasan ko yung mga pagpapala ng Panginoon. Na hindi pa man ako nakarating sa langit. Ngayon po yung blessing ay meron na. Nakikita ko po. Okay? Sabi niya sa verse 20, alalahanin ninyo ang sinabi ko ito. Walang alipin, nakahigit kaysa sa kanyang Panginoon.
Kung ako inusig nila, usigin din na kayo. Hindi kayo exempted. Kung sinusunod nila ang aking sinasabi, susundin nila ang iyong sasabihin. Okay? So kung talagang totoo kayong anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, ang Lord niyo sa buhay, kung paano inusig si Jesus Christ, siyempre usigin kayo. Si Jesus Christ na buhay na matuwid, inusig. Kayo din, kung kayo matuwid sa inyong trabaho, uusigin din kayo. Pag hindi kayo inusig, ibig sabihin nakikicompromise kayo. Parehas na ginagawa niyo, diba? Pagkakabis tayo niya. Okay. Kasama ka sa mga partihan. Okay. So, ano sinasabi ni Peter sa ating pag-aaral nito? Peter says, ang pag-suffering ni Christ para sa atin, hindi lang redemptive, okay, para tayo tubusin, iligtas, kundi magbigay o magpakita ng pamamaraan kung paano tayo mabuhay. Okay? Hindi lang siya nag-suffer para tayo tubusin o iligtas ang ating buhay, para tayo mapunta sa langit. Siya ay nag-suffer din, naghirap, para pakitaan tayo ng isang modelo kung paano tayo dapat mabuhay. Intindihan niyo? Makita natin yung mandato sa atin, yung motibo natin, at yung si Christ, pagiging model natin, pinakitaan tayo. So, bukod sa kanyang redemptive work on the cross, siya ipinako sa cross, yun ang pamamaraan ng Diyos para tayo ay matubos sa ating kasalanan. Kasi anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kinakailangan talaga mamatay siya. At hindi nang basta mamatay siya, na na-poison siya, o kaya nasilya, electric na siya. Kinakailangan merong pang dumanak na dugo. Okay? Pero sa kabila noon, ay makikita natin, nag-iwan siya ng pattern of suffering. Okay? Paghihirap. At yung sinabi sa ating verse, nag-set siya ng example. Okay? Sa Greek po, ang example ay hupogrammos. Ang ibig sabihin niyan, it means a copy. Okay? Model or the letter that the children write, the pattern. Meron pattern, di ba? Meron na ngayong mga ruler. A, B, C. Yun po ang example. Okay? May pattern po. May template. Okay? He set the pattern for you to follow in His step. Yung step po ay is a footprint. Di ba? Pag tayo ay lumakad sa dagat, mayroong maiiwan na footprint. Yun din po, nag-iwan siya ng footprint para lakaran natin. Okay? It is a line of track in the dirt for you to walk in a safe way. Diba? Hindi yung iba dinaanan mo. Baka pag dinaan mo, mapahama ka. Bagkus, binigyan tayo ng pattern, ng footprint na dapat natin lakaran. Okay? Mga kapatid, kung mayroon man kayo sa ngayon nararanasan sa inyong mga employer ng mga pag-uusig, pag-aalipusta, mayroong mga kausina kayo naninira sa inyo dahil naiinggit sa inyo, sinisiraan kayo gago, talaga siyempre nagkasinungalingan yan. Anong ginawa ni Panginoon Jesus? Lumaban ba siya? Nag-strike ba siya? Sumipsik ba siya? Kanino niya ipinagkatiwala ang kanyang sarili? Sa Diyos. Kaya ito po yung hamon para sa ating mga kapatid. Hindi niya hinahon ang kanyang karapatan. Sundi, nagtiwala siya sa Diyos. Nakakalungkot may mga tao na sumisip-sip sa mga tao para makuha niya na yung posisyon. At nakuha niya na yung posisyon, sisiraan niya rin tao, yangat ng kanyang sarili. Mga kapatid, hindi ganoon ang pamamaraan ng Diyos. Pagkos magtiis tayo ng mga pag-uusig, dahil alam natin na tayo gumagawa at sinusunod natin ng Panginoon, kaya naman na ginagawa yun. Dahil
si Satanas ang kumikilos sa kanilang isipan. And sad to say, yan po yung aking naranasan. Hindi lang po sa ikang secular na trabaho, pag naranasan ko rin yung dahil sa inggit, sisirahan ka lang dahil gusto yung position mo. And sad to say, even in the loob ng Diyos, nangyari po yun. Okay. Pero tandaan po natin, kapag tayo gusto natin sumunod sa Panginoon, magpakumbaba po tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. At ang Diyos ang magkakasa iyo. At siya yung magpapala sa iyo. Hindi kayong aasa sa mga tao. Sisip-sip ka sa mga papel, di ba? Yun ang trabaho natin eh. Iigi ka ng padrino, aasa ka sa tao, no? Umasa ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Purihin po ang Panginoon at yan po ang mga naranasan ko po na bahagi ng Diyos para matuto kayo. Kaya sabi nga sa inyo, yung mga naranasan ko na hindi mas maganda, masakit sa looban ko bilang employee ay kapag binigyan ka ng pagkakataon na maging nasa management side ka na, hindi mo gagawin. Kaya mapalad yung mga tao na makakasama ko sa pagkatrabaho. Kaya yung pagpapala na sinasabi ng Biblia. Mapalad kapag ikay pinag-uusik. Pag dumating ang time na ikay aangat ng Panginoon, hindi mo gagayahin. Katulad po ni Joseph, diba? Ingit na ingit sa kanya mga kapatid niya, tama. Ibinenta pa nga siya, tama. Pero nung naghihirap na, umalsa ang Israel, si Jacob, ang kanyang mga kapatid. Tama ba niyang gumanti sa mga kapatid niya? Ano sabi niya sa mga kapatid niya? Natakot yung mga kapatid niya, pati patay na yung kanilang tatay. Gumanti na ito. Wala na tatay natin. Diba? Takot sila talaga pag may ginawa kang kasalanan. Takot yan, di ba tama? Pero kita niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag talagang namumuhay kang nagtitiwala sa Diyos. Ano sabi niya? You meant it for evil. Evil na talaga yun. Saan naman talaga yun? Tama? But God meant it for to save many people. So yun din po mga kapatid, ma-maintain natin good testimony natin. Si Joseph, kahit na po siya naging alipin, diba? Kay Potiphar, umasenso, yung asawa ni Potiphar na-attract sa kanya, tinanggihan niya, ginawa pa siya ng kasinungalingan, ikinulong pa. Pero kahit nasa kulungan siya, inelevate siya ng Panginoon hanggang sa natupad yung pangarap na ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Tapos yung mga kapatid niya, may pagkakataon na siya, may authority na siya. Binigay na ng Diyos ang pangarap na yuyukusin na, pero hindi rin siya inabuso. Kasi alam niya ang Diyos nila. Kasi niya, you meant it for evil, and God meant it for good. Kaya ang taong matuwid, hindi sila gumagano. Bagkus sila'y nagiging daluyan ng pagpapala. Kaya mga kapatid, kung kayo may mga pag-uusik din sa nagpaka-Joseph, mga kapatid pa niya, hindi naniniwala sa kanya. Masakit talaga mga kapatid. Kahit hindi sabihin natin physically, ngayong kalooban natin mag-suffer tayo. Pero kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan at tayo pagpapalayan. Tayo po yung kanahan. Salamat po Panginoon sa iyong mabigayang salita, Panginoon. Sapagkat lahat kami halos dito ay mga bata, nagtatrabaho, gustong makapagtrabaho, at hindi kami nakakatiyak sa mga employer namin. Maaaring mga hindi sila Kristiyano, at meron iba doon na ginagamit isang aso para sirain kami o maingit sa aming ginagawa. Pero bilang mga mananampalataya na tunay na gusto ka namin paglingkuran at bigyan kaluhuran, ay daranas kami talaga ng mga pag-uusap nito. Ngunit dapat kami magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagdala sa amin kung saan man kami dadalhin doon sa mga trabaho mo na anong area upang kami, Panginoon, ay kasangkapanin mo upang sa magitan ng aming mabuting trabaho at testimonya ay mapatigil namin mga kritiko
At kung loloobin mo, ay mauwing namin sila, may lapit namin sila sa iyo. Sapagkat magtataka sila sa kabila ng mga pagpupusig nila, nananatili kaming tapat sa iyo at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. So po, Panginoon, ang gawin mo sa bawat sa amin. Lalo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, lalo kay Kim sa kanyang pag-alis papunta ng Australia. Alam namin na maninibago siya sa ganitong environment at maas na rin titiwala siya, Panginoon, sa iyo. At hindi kami na narito. Sino man ang aming pagiging amo at katrabuhan o kung kami naman ay employer na at meron kami mga tauhan, nawa ay maging mabait kami at huwag namin maging malupit sapat kami ay mananagot sa iyo. Kaya we thank you, Lord, sa after at example na ipinakita mo sa amin na dapat namin tularan at lakad. Salamat for your grace and mercy and favor para sa amin. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin po natin ang Panginoon.